Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa magandang umaga muli sa inyo po mga katodos. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayong pong araw na ito ng Martes, silipin na po natin mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Presyo ng bigas, posible pang bumaba ayon sa Department of Agriculture. Arangkada Balita. Bawas presyo sa produktong petrolyo, lumarga na. Arangkada Balita. Dahil sa tumitinding init ng panahon, DOH nagbabala laban sa heat stroke. Arangkada Balita. Sa ibayong dagat, 5 katao patay sa bumagsak na eroplano dyan sa Virginia, USA. Arangkada Balita. Sa sports, Filipina fencer Samantha Katantan patuloy na gumagawa ng pangalan sa USNCAA. Arangkada Balita. Sa balitang showbiz, Diyos mi naman ito ha, umagang-umaga, isyong mangkukulam. Hala, pinalaga ni Megan Young. Arangkada Balita. At sa ating viral news, video ng mag-amang o video ng amang nagbibisikleta kinaantigan ng mga netizens. Bakit kaya? Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas ang alas 5 ng morning, ngayong pong araw ng March 12, ngayong pong Martes 2024. Kami po inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Good news para po sa mga nag-aalmusal ngayon po ng Tapsilog, kumakain po ng sinangag sa mga oras na ito. Ay. Inaasahang bababa pa hanggang sa bumaba pa ang presyo ng bigas. Hanggang saan ho kaya bababa ang presyo ng bigas sa susunod na linggo? Sana all. Ito ang inanunsyo ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa kasabay nga ng papalapit na peak o rurok ng anihan. Nagsimula na po kasi ang anihan ngayong pong Marso. Para naman sa grupong samang industriya ng agrikultura o SINAG, posible pang bumaba hanggang 45 pesos ang kada kilo ng bigas. Ipinalawanag ni SINAG President Engineer Rosendo So na malaking pondo kasi naibigay sa mga magsasaka sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gaya ng subsidy sa fertilizer at tariff collection na umabot sa 22.7 billion pesos. Arangkada Balita. Speaking of bigas, pero ito naman ay may kinalaman sa bigas scam. Dalawa pang opisyal ng NFA, National Food Authority, ang sinuspinde ng Office of the Ombudsman dahil sa pagkakadawit sa bigas scam sa ahensya. Kabilang sa mga pinatawan ng suspensyon ng itinalagang Officer in Charge Administrator ng NFA na si Polito Santos. Kakatalaga lang, sinuspinde na rin. At ang Acting Department Manager for Operations and Coordination na si Jonathan Yazon na matatandaang noong nakalipas na linggo lamang ng maitalaga bilang OIC itong si Santos matapos masuspinde sa Administrator Roderico Bioco at
halos 140 officials pa ng NFA dahil sa sinasabing pagbebenta ng libu-libong tonelada ng bigas na buffer stock sa ilang traders sa paluging presyo. Samantala, nagbabalik naman bilang administrator ng NFA o acting administrator ng NFA itong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. habang si Director for Larry Lacson naman ang magsisilbing officer in charge deputy administrator ng NFA. Arangkada Balita! Minalas dahil sa bigas. Ay. Speaking of bigas, eto na nga po, sinegundahan ni Senador Raffy Tulfo ang nauna na nga ibinunyag ng grupong Samang Industriya at Agrikultura na pamamayagpag ng isang mafia sa National Food Authority at nasangkot sa pagbebenta ng bigas sa mga rice traders sa paluging presyo. Tinukoy, tinuro at pinangalanan ni Senator Tulfo ang mga sangkot sa korupsyon na pinangungunahan ni NFA Administrator Rodrigo Bioco at mga sales official na sina Alwin Uy, Charles Alingod, Max Torda at yung isa pong alias Navarro. Iginit ng mababatas na modus operandi ng grupo na bumili ng palay sa 24 pesos na yan po ay mababang presyo at may dagdag na 2 pisong subsidy mula sa local government unit bilang bahagi ng Palay Marketing Assistance Program for legislators and local government units. Utusan naman ni Bioco at ibinunyag din po ni Senator Tulfo na uutusan ni Bioco si Director Uy at Alingod upang tukuyin ang stock sa taatasan ng Quality Assurance Officer na mag-issue ng isang laboratory analysis report na magdedeklara na wala na sa maayos na kondisyon ang mga bigas kahit ito ay nasa maayos pa na kondisyon. Matatandang sinuspende ng Office of the Ombudsman ang 139 na opisyal ng NFA, 141 na po yan dahil may nadagdag ho na 2 dahil sa umano'y pagbebenta ng 150,000 sako ng bigas sa ilang piling negosyante kahit walang approval at kahit wala pong bidding. Arangkada Balita! Sa kaugnay pa ring balita, mahigpit na pinababantayan itong si Makati City Congressman Luis Campos Jr. sa Kongreso ang Rice Buffer Stocking Program ng National Food Authority. Ito naman ay sa gitna ng kontrobersyal na pagsuspinde ng Office of the Ombudsman sa 141 opisyal dahil sa ibinentang bigas sa mga pribadong trader. Ayon kay Congressman Campos, Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations, ang buffer stock ng NFA ang inaasahan ng bansa sa panahon ng kalamidad kaya dapat masiguro na nababantayan ang supply ng bigas. Nabatid na naglaan ang Kongreso ng 9 billion pesos para sa buffer stocking program ngayong 2024 bukod pa sa 9 billion pesos na nakalaan noong 2023 habang 5 billion pesos naman para sa pagsasaayos at rehabilitasyon ng mga warehouse ng NFA. Sinabi pa ni Congressman Campos na suportado nila ang mahigpit na hakbang ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at maging nitong si House Speaker Martin Romualdez upang matiyak na ang mga supply ng buffer stocking program ay ginagamit ng responsable. Arangkada Balita! Sa iba pa rin tampok na balita, umarangkada na ang panibagong katiting na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 50 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina, 25 sentimos sa diesel habang 30 sentimos sa kerosino gas. Unang buwan naman nung nagpatupad ng price rollback ang clean fuel kaninang alas 12:01 ng hating gabi. Susundan naman po yan ng Petrogas, PTT Philippines, Shell, Petron, Sea Oil, Unioil, Flying V at iba pa kong mga oil companies mamaya pong alas 6 ng umaga. Ipinalawanag naman ni DOE Assistant Director for Oil Industry Management Bureau, Rodela Romero. Ito'y dahil sa irregular na taas-baba ng demand sa China at Estados Unidos at inaasang patuloy
na pag-akyat naman ng supply ng langis sa mga bansang hindi kasapi ng OPEC o Organization of Petroleum Exporting Countries. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, 14 na minuto makalipas ang 5:05 ng umaga, dapat repasuhin ng Electric Power Industry Reform Act o EPIR Law upang mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Ito naman ang binigyan diin ni United Filipino Consumers and Commuters President RJ Javellana sa panayam ng DWIZ, kasunod naman ang anunsyo ng Meralco na magkakaroon ng dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Bukod dito, sinabi ng UFFCC official na kailangan na ng energy plan para maging maayos ang serbisyo ng kuryente at abot kayang presyo ng mga consumer. Napakaalaga po na ma-review talaga ito. Dahil kung ito ay na-review at nakitang hindi naman nag-serve para sa interest ng Estado, ng gobyerno, ng publiko, ng mga konsumerante, doon tayo gumawa ng habang. Okay. At kinakailangan na rin natin ng isang seryosong energy plan. Itong pang 50 taon na energy plan, na hindi po yung every new administration ay saka lang nagkakaroon ng papalit-palit pa ng mga energy plan. Kinakailangan talaga para maging industrialisado ang isang lugar, ang isang bansa, ang isang komunidad. Kinakailangan niya ng tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente at abot kaya ng presyo ng kuryente para sa kanyang mga konsumerante. Samantala, ipinanawagan pa ni Javellana na dapat pag-aralang mabuti ang pag-amenda sa saligang batas kung makakatulong ba ito sa public utility at hindi dapat pagkakakitaan ng gobyerno. Palagay ko, dapat pag-isipan natin ng 1 milyong pesos. Lalong-lalo na po pagdating po sa usapin ng public utility. Ang public utility po ay trabaho yan ng pamahalaan kung paano ayusin ang serbisyo ng transmission, generation, ng distribution, kahit po itong mga transportation, telecommunication, itong mga pantalan, itong mga tinatawag nating mga airport, telecommunication. Kailangan po ang gobyerno po natin ay nasa unahan yan. At yan po ay hindi dapat pinagkikitaan. Yan po naman ang tinig ni United Filipino Consumers and Commuters President RJ Javellana sa panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Sa oras na 16 na sandali makalipas ang ika-4 ng morning, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon mula sa Pag-asa, si Rhea Torres. Magandang morning, Rhea. Yes po, magandang morning din po sa inyo. Magandang morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon ngayong araw, patuloy pa rin po yung epekto ng northeast monsoon sa bahagi ng extreme northern Luzon. Samantalang patuloy din po yung pag-iral ng easterlies or ito pa mainit na hangin na nagagaling sa dagat Pasipiko sa nalalamig bahagi ng ating bansa. Ngayong araw po, posible po yung mga kalat-kalat na mga pagulan ay maranasan sa Davao Region, Caraga, Aurora at Quezon, dulot na epekto nitong easterlies. Samantalang magpapatuloy pa rin po yung maaliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng ating bansa. May mga chance naman po ng mga isolated na may hinang mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, pati na rin po sa Ilocos Region. At sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, kasama po dyan ng Metro Manila, may mga isolated or mga panandaliang buhos ng ulan, kadalasan sa hapon o sa gabi ang mararanasan. At wala din po tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman hanggang sa mga susunod na araw ay generally fair weather conditions pa rin po tayo sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Sagot po ng temperatura sa Metro Manila, maglalaro mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio City naman nasa 14 to 25. Sa Metro Cebu, 25 to 32. At sa Metro Davao, din 25 to 32 degrees Celsius. Wala din po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya malaki pa rin pong mga kabalaot ang ating mga kabayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Kaya tama pong latest mula dito. Yes po. Ang heat index kahapon, saang lugar ba na itala ang may pinakamataas na heat index o mainit na temperatura, mainit na panahon kahapon? Yes po, so based po sa latest na nakala po natin yung 40 degrees Celsius na heat index po na record sa Tacloban, pati na rin po sa Cotabato City, Maguindanao. So sila po yung nakaranas ng matataas
na index as of yesterday. Meron din po 40? sa Iloilo, naranasan din po yung 40 degrees. 40 degrees Celsius. Pero last time, 43, no? O Umabot. sa bagay, may 42 pa. Oo, may 42. Last week yan, no? Sa Yes po, yes po. Cotabato City. Ang transition period, kailan magaganap yung transition period? Hindi ako nagkakamali, merong statement kahapon ang Pag-asa na possible hanggang next week na lang or next week yung pag-ihip ng hanging amihan, Rhea. Yes po, tama po. Although wala pa po tayong specific na date na kung kailan matatapos po or magte-terminate ng amihan. Pero usually po talaga during the second or third week or last part ng March, yun po tayo nagte-terminate ng Northeast Monsoon season at papasok na po tayo ng transition period bago po tayo pumasok ng habagat. Okay. Naku. So, gaano ba katagal yung transition period na yan, Rhea? Usually po nasa isa hanggang sa 2 buwan bago po magsimula 1 to 2 ulit months. yung tag-ulan dito po sa atin. So, pwede ba tayong maghanda naman? La Nina na ba yan? Kasi La Nina. binabanggit din, La Nina no? Siyempre, after ng El Nino. With regards naman po sa La Nina, currently naka-La Nina watch pa lang po tayo. So, yung possibility po na may mangyaring La Nina within the year ay nasa 55%. So, currently under monitoring pa po siya. And hindi pa naman po natin inaasahan na papasok po agad siya at agad-agad. So, most likely latter half of the year or latter part of the year. So, around bare months po. And currently monitoring pa rin po siya dahil medyo mababa po yung chance na ito ay mangyayari within the set months na naobserbahan po natin. So, currently nasa 55% na posible po siyang 55? mangyari within the month, within the year. Pero yan po, monitoring pa rin po siya. Kaya Maganda nakalagay. talagang kailangan natin ding paghandaan niya na Miss Rhea. Yes po, tama po. Oo, kasi ngayon tumitindi. Pero kahapon, Rhea, pansin namin hindi siya gaanong napakainit. Hindi naman napakainit kahapon. May mga nakikita kami na mga Hindi ulap-ulap, kumukulimlim, kumukulimlim, Tapos, Rhea. biglang mainit na naman. Oo. Sisikat na naman ng matinding ahas. Amihan ba yan? Epekto ba ng amihan yan, Rhea? Although sa ngayon po yung areas po dito sa atin ay dulot po ng epekto ng easterly. So ito yung mababa pong temperatura na na-record kahapon, yun po tama po kayo, naging maulap po talaga halos maghapon dito sa Metro Manila, kaya mababa po yung mga temperatura na recorded po natin dito. And most likely ngayong umaga magiging maulap pa rin po over areas po ng Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila. Okay. So most likely may kalamigin or medyo may pagkamainit na pagdating sa umaga, and then if magpatuloy po yung magiging maulap na panahon, medyo may mababa pa rin yung mga temperatura pagdating ng tanghali. Alright. Sige, maraming salamat, Rhea Torres. Mula sa Pag-asa, magandang umaga sa inyo dyan. Yes po, maraming salamat po. Good morning. Salamat. God bless. Yan po si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Arangkada Balita! Samantala, sa oras na alas 5:22 ng umaga, kuha muna tayo ng reports mula sa ating DWIZ Patrols. Ang Pilipinas daw ay inaasahang makakapag-produce ng almost 130,000 semiconductor professionals sa 2028. Alamin natin ang kabuang report, ihatid ni Patrol 13 Gilbert Perez. Inaasahang makapag-produce ang Pilipinas ng 128,000 semiconductor professionals pagsapit ng 2028 sa isang courtesy call sa Malacanang ng US High-Level Trade and Investment Mission. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sa tulong ng Amerika sa ilalim ng kanilang CHIPS Act, inaasahang makakalika raw ito ng daan-daan libong semiconductor engineers at technicians. Sinasabing ito ang tutugon sa tumataas na demand ng technology industries. Ibinida rin ni Pangulong Marcos ang Filipino workforce na karamihan daw ay mga bata, mabilis na matuto, malikhain, highly skilled, produktibo daw at may kakayahang mag-adapt sa iba't ibang kultura. Sinabi pa ng Presidente na handa ang Pilipinas na tumulong sa Amerika sa kanilang research and development. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tuloy naman pagpapa-contempt at pagpapa-aresto kay Pastor Kibuloy. Ngayong araw malalaman at dedesisyonan. Kabuuan naman ng pag-uulat, ihatid ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno.
Ngayong araw na ito, malalaman kung tuluyan ng may papakontempa itong si Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ito dahil ngayong araw na ito ang ikapitong araw na binigay na palugit kay Senator Robin Padilla para makakuha ng 8 lagda mula sa mga miyembro ng Committee on Women para nga baligtarin at harangin ang pagpaparesto kay Pastor Apollo Kibuloy. Maasa naman Senator Hontiveros na maninindigan ang mga kasamahang senador sa Senate Committee on Women may kaugnayan nga sa ginawang pagkontempt at pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa naturang religious leader. Ang kay Hontiveros, umaasa siya na hindi man lahat pero karamihan sana ng miyembro ng Senate Committee on Women ay manindigan para sa kapakanan ng mga victim survivor ng pang-aabuso ni Kibuloy. Sa ngayon ay 4 na mga senador pa lang ang napapalitang lumagda sa objection letter sa panguna ni Senator Padilla kasama sina Senator Cynthia Villar, Amy Marcos at Senator Bongo. Naunarito ay nanawagan din si Hontiveros sa mga kapwa senador na pakinggan ang mga naging karanasan ng mga victim survivor ni Kibuloy sa pag-asang pag napanood at napakinggan ito ng mga kapwa mambabatas ay maninindigan na sila para sa katarungan ng mga biktima. Ito sa Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Alright, tayo po ay nasa ikalawang bahagi na po ng Arangkada Balita sa oras ng ganap ng alas 5:30. Sa pagkakataon ito, ituloy po natin ang ilang pa mga pagulat mula sa labas ng ipilan. Suporta ng Pangulo na itaas ang cash aid ng 4-piece beneficiaries. Kinatiga ng isang party list solon ang pag-uulat mula sa mababang kapulungan ng Kongreso, Patrol 11 Dina Nolasco. Nagpahayag ng kanyang suporta si House Minority Leader Marcelino Libanan sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mag-itugma ang ayuda o tulong pinansyal na natatanggap ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps batay sa naitatalang inflation o ang bilis ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Ang kay Libanan, nananatili siya sa mungkahing itaas ang cash aid para sa mahigit 4 na milyong benepisyaryo ng programa sa Pilipinas. Naniniwala rin ang 4Ps Sulon na kailangan ng ibalik ng pamahalaan ang nawalang purchasing power ng naturang ayuda para sa ikatatagumpay ng layunin nitong mapababa ang bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Mabatid na una nang naghain ng resolusyon ng kongresista para dagdagan ang cash aid na binibigay sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa gitna ng tataas ang presyo ng mga produkto at serbisyo. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impilang Metodong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, 32 minuto makalipas ang ikalima ng umaga, umano'y money laundering activities ni Pastor Kibuloy tatalakayin sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women. Ang kabuuang report ihati ni Patrol 19, Celly Ortega Bueno. Iimbitahan sa susunod na pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang Anti-Money Laundering Council o AMLC para talakayin ang umano'y money laundering activities may kaugnayan sa yaman ni Pastor Apollo Kibuloy. Lumabas kasi sa investigasyon ng committee noong nakalipas na linggo na ang pondong nakokolekta mula sa pinangsulisit, pinangaroling, pinangutang at pinagtrabahuhan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Singapore ay hinati-hati sa maliliit na halaga at pinadadaan sa bank account ng ibang mga miyembro sa Pilipinas upang makalusot sa mga otoridad sa Singapore. Ang kay Hontiveros, posibleng masilip ng bahagya ang mga pera at pag-aari ni Kibuloy, pero ito'y depende sa mga mababanggit ng mga testigo dahil ang investigasyon ay nakasentro lamang sa pang-aabuso ng pastor sa kababaihan at kabataang miyembro ng KOJC. Posible namang maisama sa committee report ang mga findings at pagpabusisi ng mga pagmamayari ni Kibuloy sa mga hensya tulad ng Department of Justice at Anti-Money Laundering Council. Malaki naman ang duda ni Hontiveros
sa pagkakatalaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng mga properties na pag-aari ni Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Anya, lumalabas na posibleng magkasosyo pa ang dalawa dahil nakikita rito kung gaano magkaugnay ang interes ni Kibuloy at Duterte, din ang taas ng tiwala ng pastor na ipaubaya sa dating Pangulo ang mga properties nito. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Dapat naman tayo sa police report mula sa ating Metro Patrol. Miyembro ng isang criminal gang timbog sa bypass operation sa Kangkalu. Detalye hati di Aling Bet Samson. Arestado ang isang miyembro ng criminal gang na pinangalanang Mang Group sa paglabag sa Section 32 of RA 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Kinilala ni Caloocan Police Chief Police Colonel Ruben Lacuesta ang suspect na si alias Chitong, 47, isang entertainer at residente ng Block 243, Lot 10, Phase 1, North Hills Village, Barangay Bitungol, Norzagaray, Bulacan. Sa ulat, nagkasa ang sanib puwersa ng Intelligence Section at Caloocan Police Station kasama ang Northern NCR Maritime Police at F2 RMFB NCR-PO ng entrapment operation na nagresulta sa pagka-aresto sa suspect alas 3:30 ng hapon sa Phase 4 Barangay 176, Bagong Silang, Caloocan City, makabili sa suspect ng baril. Nakumpiska kay Chitong ang isang caliber 22 na may 2 bala at buy-bust money. Ako si Metro Patrol Bet Samson para sa Imperial Metodong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, 2 tulak ng illegal na droga na aresto dyan sa Malabon. Alamin natin ang mga detalye sa ulat na ito ni Kuya Danny Cruz. Kuya Danny, good morning! Good morning! 2 tulak ng illegal na drogang na-aresto ng Malabon Station Drug Enforcement Unit ayon kay Police Captain Mark Santos, hepe ng SDAU, na isagawang bypass operation ng kanyang mga tauhan matapos ang koordinasyon sa PDEA na nagresulta sa pagkaka-aresto ng 2 suspect sa bahagi ng Gozon Compound sa Barangay Tunsuya sa lungsod ng Malabon. Kinilala ni Police Colonel J. Baybayan 2 ito na sila Dyson Algunahota alias Dyson, nasa listahang pusher ng SDAU, 49 na taong gulang, at si Alejandro Beso alias Andrew, 29 na taong gulang, bago naman ito sa listahan ng mga pulis na tulak ng illegal na droga. Ang 2 na-aresto ay pawang residente ng Central Market sa Barangay Tanyong sa lungsod ng Malabon. Nasamsam sa poder ng 2 tulak na ito ang 10.2 gramong ininalang shabu na may standard drug price na abot sa mahigit 69,000 piso. Nakakulong na sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o kasong pag-iingat at benta ng illegal na droga ang 2 suspect. Yan ang balita. Ito si Danny Cruz para sa Impilang May Todong Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, sa magpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, nagbabala ang Department of Health sa publiko laban sa heat stroke at diarrhea sa gitna nga ng nararanasang mainit na panahon dulot ng El Niño phenomenon. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, dapat maghanap ng masisilungan at magpalamig ang mga nagtatrabaho, lalo po sa mga nasa kalsada, naka-duty po sa kalsada, gaya po ng mga traffic enforcer. Sila po ay dapat sumilong sa mga lilim, sa mga waiting shed. Ipinalawanag pa ni Secretary Herbosa na ito upang maiwasan ang dehydration na posibleng humantong sa heat exhaustion at heat stroke. Nagpaalala rin ang kalihim sa publiko na uminom ng maraming tubig, sabay babala sa paglaganap ng diarrhea sa mainit na panahon dahil mabilis masira ang mga pagkain sa mataas o sa mainit na temperatura. Arangkada Balita!
Tiniyak ng DOH, Department of Health, na mananatiling operational ang mga ospital sa buong bansa. Ito naman ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa ay dahil nakalatag na ang contingency plans ng iba't ibang ospital sa bansa. Ito sa kabila na rin ang banta sa posibleng pagkaantala sa supply ng tubig at kuryente dulot naman ng El Nino phenomenon. Kaugnay nito, nagkikipagtulungan na rin ang DOH sa healthcare facilities sa kanilang kahandaan para sa tumitinding epekto ng tagtuyot. Arangkada Balita! Sistema rin yan sumampa na sa 1.23 billion pesos ang naitalang pinsala ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura simula noong Enero. Ayon sa NDRRMC, kabilang sa mga apektado ng tagtuyot ang mahigit 29,400 magsasaka. Dahil sa mga napinsalang paghahayupan, mga alaga pong hayop, may ilang pong mga nangamatay, meron din pong mga napinsalang high value crops, meron pong mga sibuyas na napinsala, mga palayan at maisan at mahigit 20 o sa mahigit 26,700 hektaryang sakahan. Tuloy naman ang pagpapaabot ng tulong ng gobyerno saan umabot na sa 360 million pesos ang financial assistance na kanilang naipamahagi, partikular ng Department of Agriculture, at 42 million pesos naman mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, balikan natin ang reports ng ating DWIC Patrols. U.S. High-Level Trade and Investment Mission inanunsyo, ang $1 billion investments ng U.S. company sa bansa. Alamin pa natin ang iba pang detalye sa ulat na ito ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Maglalagak ang 22 kumpanya sa Amerika ng $1 billion na halaga ng investment sa Pilipinas. Inanunsyo ng U.S. High-Level Presidential Trade and Investment Mission na maglalagak daw ng high-impact investment sa iba't ibang industriya. Ang mga U.S. companies tulad ng nasa solar at renewable energy, electric vehicles, digitalization at telecommunications. Bukod dito, target din ng trade mission na magsanay ng mahigit 30 milyong Pilipino sa larangan ng digital at artificial intelligence. Kabilang dito ang plano ng Microsoft Corporation na makipagtulungan sa TESDA para sa pagsasanay naman ng nasa 100,000 kababaihan sa AI at cybersecurity habang mag-invest din daw sa bansa. Ang Google, kasalukuyang nasa Pilipinas ang trade mission na binubuo ng 22 miyembro bilang kinatawan ni US President Joe Biden. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Matalada naman tayo sa pag-ulat mula sa probinsya. DPWH 2nd Engineering District ng Ilocos Norte nagsagawa ng dalawang pangunahing proyekto ngayong taon. Detalye atid naman ni Manong Ronald Idol Cabset Dominguez. Ang DPWH sa 2nd District Engineering Office ay may dalawang pangunahing proyekto para sa taong ito. Ito ay para sa solar street lights sa Bataca, Paway Road at Piazza Corimao, Balakad Road. Ayon kay District Engineer James Ferrer, ikalawang district o dito sa ikalawang district ng DPWH na may kabuang 32 million pesos o 131 units ng solar lights ang ilalagay sa Batac Paway Road. Aniya mayroon itong 3 metrong distansya o ang kabuang 6 na metro ang layo sa bawat solar lights sa kahabahan ng kalsada. Nagsisimula ito sa Batac Crossing hanggang sa bayan ng Paway o katumbas ng 4 na kilometrong distansya. Ayon kay District Engineer Pereira, na tataas muli ang pundo para sa Piazza Corimao, Balakad Road sa 42 milyong pesos na may 172 units na solar street lights. Hanggang 5 kilometro rin ang haba ng ilaw. Idinagdag ni Engineer Ferrer na dahil sa pagpapalapad ng mga kalsada sa ikalawang distrito, kailangan nitong mailawan para sa kaligtasan ng mga motorista at pagkakabit ng solar lights sa stand sa gitna ng kalsada.
Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Balik tayo sa usapin pa rin ng El Nino phenomenon. 78 probinsya ang maapektuhan ng El Nino mula ngayong buwan hanggang sa buwan ng Mayo. Ito naman ang inanunsyo ni Task Force El Nino Assistant Secretary at Spokesman Joey Villarama at inaasahan din niyang mararamdaman ang mas matinding epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Kaugnay nito, batay sa pinakahuling tala ng Pag-asa, 50 lalawigan ang nakakaranas ng epekto ng El Nino. 24 na probinsya naman ang tinamaan na ng tagtuyot. Arangkada Balita! Patuloy naman pinagtitipid ng Department of Science and Technology ang publiko sa paggamit ng tubig sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay DOST Secretary Renato Solidum, hindi dapat hayaang nakabukas ang gripo kapag nagsisipilyo at mas mabuti rin gumamit ng baso. Hindi nagpani Secretary Solidum na kapag naglilinis ng sasakyan, gumamit na lamang ng tabo at basahan sa halip na hose ng tubig. Dahil nito naniniwala ang kalihim na kinakailangang ayusin ng mga lokal na pamahalaan yung mga tubo at iba pang local water utilities upang matiyak ang supply ng tubig sa gitna ng tumitinding init ng panahon. Arangkada Balita! Sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, nagsimula na ang unang araw ng Ramadan sa Pilipinas. Ramadan Mubarak. Ito ang inanunsyo ng National Commission on Muslim Filipinos tapos hindi mamataan ang crescent moon o hugis supply ng buwan nitong linggo ng gabi. Dahil nito taon-taon nagsasagawa ang Bangsamoro Darul Iftah ng moon sighting activity sa bansa upang makita ang crescent moon na hudyat ng pagsisimula ng Ramadan. Ipinaliwanag ng BDI na si Abdul Raif Kiliani, Grand Mufti Sheikh ng Bangsamoro at iba pang religious sector ang nanguna sa moon sighting sa Cotabato City, Iligan City, Maguindanao del Norte, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kaugnay nito tuwing Ramadan, nananalangin ang mga Muslim sa Kaaba ng 5 beses kada araw. Yan po ay sa Makkah, Saudi Arabia. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, mahigpit na magbabantay ang Philippine National Police para sa seguridad ng pag-obserba ng Ramadan ngayong araw na ito, simula ngayong araw na ito. Ito naman ang tiniyak ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo kasabay ng pagbati sa Muslim community. Ayon kay Colonel Fajardo, masaya ang pamansang pulisya at nakikisa sila sa pagdiriwang ng okasyon. Nabati na nag-deploy na ng kapulisan sa mga identified areas sa paggaganapan ng Ramadan-related activities para matiyak ang mapayapang pagdiriwang. Arangkada Balita! Mga kapatid ho nating Muslim na nagpipilgrimage ho dyan sa Saudi Arabia. Ingat po kayo. Samantala, imposibleng makabuo ng perfect vaccine para sa COVID-19 virus. Itong binigyang din ni Dr. Alan Landrito, Integrative Medical Doctor na concerned doctors and citizens of the Philippines, kung saan kanya sinabi na ito dahil sa patuloy na pagbabago nga ng nasabing virus. Sa panayam ng DWIC, inihayag ni Dr. Landrito na hindi perpekto ang nasabing bakuna dahil hindi naman nito lubusang napapatay ang virus bunsod ng patuloy na mutation nito. Ang mga bakuna, kung tinawag siyang perfect vaccine, walang problema eh. Kagaya ng measles, okay po yung mga vaccine na yan, di ba? Okay, Itong PPT, diphtheria, pertussis, tetanus. Pero ito, COVID, hindi ho ito perfect vaccine. This is an imperfect vaccine. Bakit? Ang coronavirus, every year nag-mutate po yan. Or within the year, several times mag-mutate siya. Kaya hindi pwede makadevelop din sa COVID-19 or any coronavirus for that matter ng isang perfect vaccine. Kaya ang gusto nila i-boost yung mag-booster dose every 6 months eh. Yan po ang tinig ni Dr. Alan Landrito, Integrative Medical Doctor na concerned doctors and citizens of the Philippines sa panayam ng DWIC. Arangkada Balita! Sa
Sa iba pang balita, nilagdaan na ng Commission on Elections at Miro Systems Company Limited ang kontrata para sa pagkuha ng bagong automated election system para sa 2025 national and local elections. Pinangunahan ni COMELEC Chairman George Garcia, COMELEC Commissioners Ray Bulay at Miro President Chung Chinbok ang paglagda sa naturang kontrata. Ayon sa COMELEC, sakop ng 17.99 billion pesos na kontrata ang 100 machine at peripheral paraphernalia, kabilang ang mga ballot box, laptop at iba pang kailangan sa pag-imprenta para sa 2025 elections. Dahil dito, tiniyak naman ng Miro Systems Company Limited na susunod sila sa terms of reference ng COMELEC kasabay ng paniniguro ng isang malinis at mapayapang halalan sa 2025. Matatandaang nagwagi nga sa bidding ang South Korean company para sa isasagawang 2025 midterm elections. We wanted absolute transparency in as far as in the conduct of our election, more particularly as far as your system and machine is concerned. And that's the reason why I got this guarantee. We got this guarantee from Bureau System that 2 weeks before the conduct of the election, they are going to give everything to the Commission on Election. And it's now up to the COMELEC to do whatever we wanted to do with our system. Yan po naman ang tinig ni COMELEC Chairman George Garcia. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. 5 katao ang patay kabilang isang bata nang bumagsak ang isang maliit na eroplano malapit sa Ingalls Airport sa Virginia, US of A. Ayon sa mga otoridad, agad nagliyab ang private jet nang bumagsak ito sa naikinasawi ng mga sakay nito. Ganito patuloy na iniimbestigahan ng Federal Aviation Administration at National Transportation Safety Board ng Amerika ang sanhi ng trahedya. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Patuloy na umuukit ng pangalan ng Filipino fencer na si Samantha Katantan sa USNCAA. Kumakatawan sa Penn State University ang fencer star kung saan pumapangalawa ito sa Mid-Atlantic South Regionals. Pinaghahandaan na rin ni Katantan ang iba pa niyang laban upang makapasok sa 2024 Paris Olympics sa Hulyo. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Agad na humingi ng tawad si Miss World 2013 Megan Yang sa mga naapekto ng pag-aayos niya sa buhok ng isang kandidata sa katatapos lamang na Miss World 2024. Binati ko si Megan, partikular ng fans ni Miss Botswana na si Lesego Chombo dahil sa paniniwalang may witchcraft ang nangyaring pag-aayos ng buhok ni Megan sa kandidata. Kaya natalo ito. Abay, sinisi huy. Matindi naman. Iginit pa ng ilang supporters ni Miss Botswana na hindi dapat ito ginawa ni Megan dahil wala namang mali sa buhok nito. Natalo yung si Botswana dahil sa buhok niya. Inako naman ni Megan ang kanyang ginawa at nakipag-usap na rin sila nag-usap na rin sila ng kandidata at humingi na rin siya ng dispensa rito. Samantala, umesbak naman ito, syempre. Ang mga Pinoy netizen at iginiit na masyadong OA, overacting ang mga supporter ni Miss Botswana. Matatanda nagsilbing host si Megan ng 71st Miss World na ginanap sa Mumbai, India. Arangkada Inayos lang naman yung buhok, nagalit na kayo. Ano ba yan? Para yun lang? Di ba? Buti nga tinulungan siya ni Megan. Siyempre naman kapag ikaw, kung lalaki ka o babae ka, ano yun, may concern yun di ba? Yeah, di ba? O ngayon din. Buti hindi kinulutan. Hindi rumesbak tuloy yung mga Pinoy. Kayo talaga, oh. Samantala, ito naman sa ating viral news. Naku, papa ko yan! Papa!
Ito ang naging caption ni Jeremy Hernandez sa kanyang in-upload na video sa isang social media platform. Ni Jeremy, kung saan makikita ang kanyang tatay na nagbibisikleta habang sinusundan ang jeep na kanyang sinasakyan. Ba naman si Daddy. Ayon kay Jeremy, lagi siyang sinasabayan ng kanyang papa upang masigurong ligtas siyang makakarating sa kanyang trabaho. Kala ko sa kundi para trabaho pa. Akala ko si Fred Belamala, hindi pala. Ganda, sa engineer. Nagpahayag din ng pasasalamat ang uploader sa kanyang ina na gumigising ng maaga. Ang hirap talaga, no? Tingnan niyo yung hirap ng mga magulang, ha? Para asikasuhin ang kanilang mga pangangailangan. Naantig naman ang puso ng mga netizens sa pinost ni Jeremy kahit mayroon na itong higit 200,000 likes. Pwede bang ano tawag dito? Ihatid na lang siya ni papa niya. Para siguradong bibili silang motor. Diba? Like for bikes. Uy, bawal na yung mga e-bikes. Sa e-bike, e-trikes, bawal na po by April 15, starting April 15. Alright, tayo po ay pansamantala na pong nagpapaalam ngayong araw po na ito ng Tuesday, ngayong pong March 12, 2024. Sa alam po ng buong tropa ng DWIZ at LU23, kami po yung mga nakasama. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Racino. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.